ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang-alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salin lahi na may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang may mga palalong isipan. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan nito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay praises. Sa mga huling sandali ng ating paglalakbay sa Adbyento, habang ang ilaw ng ating mga kandila ay nagiging mas maliwanag at ang ating mga tahanan ay abala sa paghahanda para sa Kapaskuhan, ang Ebanghelyo ngayong araw ay nagtuturo sa atin ng isang salitang hindi lamang dapat nasa ating labi, kundi higit sa lahat, dapat ay nasa ating puso. Pagpupuri. Sa Latin, ang pamagat ng awitin ni Maria ay Magnificat, na nangangahulugang dinadakila ko ang Panginoon. Sa Tagalog, ito ay pagpupuri. At dito umiikot ang buong mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Ang awitin ni Maria ay hindi simpleng tula o awit ng damdamin. Ito ay pusong sumabog sa kagalakan, sa pagkamangha at sa pasasalamat. Isa itong awitin ng isang dalagang puno ng pananampalataya. Sa kanyang kababaang loob, pinili siya ng Diyos upang maging ina ng kanyang anak. Ngunit hindi siya naging mayabang. Hindi siya lumaki ang ulo, bagkus siya'y nagpuri. Ang pagpupuri ni Maria ay hindi nagmumula sa pagiging kampante sa buhay. Sa katunayan, siya ay buntis at hindi pa kasal kay Jose. Sa kultura noon, ito'y maaaring magdulot ng matinding kahihiyan, parusa, at pag-aalipusta. Ngunit sa kabila ng panganib at takot, ang kanyang unang tugon ay pagpupuri. Bakit? Dahil buo ang kanyang pananalig sa Diyos. Buo ang kanyang tiwala sa plano ng Diyos kahit hindi malinaw ang detalye. Buo ang kanyang puso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi ito madaling unawain. Sa kanyang awit, binibigyang pansin ni Maria ang Diyos bilang Diyos ng mga aba, Diyos ng mga dukha, Diyos na nagpapabagsak sa palalo at nagtataas sa mapagpakumbaba. Ang kanyang pagpupuri ay hindi lang pansarili kundi panglipunan at ito'y prophetic. Itinatampok dito ang katarungan ng Diyos, ang kabaliktaran ng sistema ng mundo. Ipinapakita niya na ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga mayayabang, kundi sa mga may pusong mapagkumbaba. Ang Diyos ay hindi nakatingin sa taas ng iyong posisyon, kundi sa lalim ng iyong pananampalataya. Kaya't kung iisipin, ang pagpupuri ay hindi lamang bunga ng magandang balita. Ang pagpupuri ay isang desisyon. Hindi mo kailangang maging masaya para magpuri. Hindi mo kailangang makuha ang gusto mo para magpuri. Minsan nga sa gitna ng sakit,
ng lungkot, ng pagkawala, ng kabiguan, doon pinakamatindi ang halaga ng pagpupuri. Dahil ang pagpupuri ay pananampalatayang nagsasabing, Panginoon, kahit hindi ko alam ang kahihinatnan, naniniwala akong ikaw ay nariyan at tapat. Sa ating panahon ngayon, tila ba bihira na ang tunay na pagpupuri. Madalas reklamo ang nangingibabaw. Kapag hindi nasunod ang plano natin, nagagalit tayo sa Diyos. Kapag may sakit, kapag may problema, kapag may nawawala, sinisisi agad natin ang langit. Pero narito si Maria, isang batang babae na walang katiyakan sa kanyang kinabukasan, ngunit punong-puno ng pag-asa at pagpupuri ang kanyang tugon. Ang Ebanghelyo ngayong ika-4 na linggo ng Adbyento ay paanyaya sa atin na muling pagnilayan kung paano tayo tumutugon sa Diyos. Lalo na ngayong paparating na Pasko. Habang abala tayo sa pamimili, sa paghahanda, sa pagtanggap ng mga bisita, baka nakakalimutan natin ang mas mahalaga, ang pagpupuri. Baka masyado tayong nakatuon sa kung anong wala, kung anong kulang, kung anong mali. Kaya't hindi na natin nakikita ang dahilan para magpuri. Subalit, kung titingnan natin ng mas malalim, kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa gitna ng pandemya nga kahit sa gitna ng mga suliranin sa pamilya, sa bayan, sa sarili, lagi at laging may dahilan para magpuri tayo sa Diyos. Buhay pa tayo. Nagsisindi pa tayo ng kandila ng pag-asa. May kakayahan pa tayong manalangin. May pagkakataon pa tayong magmahal. May pag-asa pa. At kung may pag-asa, may dahilan para magpuri. Sa pagtatapos ng Adbyento at paglapit natin sa kapanganakan ng ating Panginoon, magandang itanong natin sa ating sarili, marunong pa ba ako magpuri? Kapag may nangyayaring hindi inaasahan, pagpupuri pa rin ba ang unang tugon ng puso ko? O puno na ito ng pagdududa, ng pangamba at ng reklamo? Sana gaya ni Maria, matuto tayong umawit ng Magnificat, araw-araw. Hindi dahil perpekto ang ating buhay, kundi dahil perpekto ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil malinaw ang bukas, kundi dahil tiyak ang presensya ng Diyos sa ngayon. Hindi dahil kaya nating kontrolin ang lahat, kundi dahil may Diyos tayong laging tapat. Magandang magnilay tayo. Sa gitna ng lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, anong aspeto ng Diyos ang kaya nating ipagpuri? Ano ang awit ng Magnificat na ng ating puso? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Tulad ni Maria, turuan mo kaming magpuri kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. Palitan mo ang aming reklamo ng pasasalamat, ang aming pag-aalala ng pag-asa. Gawin mo kaming saksi ng iyong kabutihan at hayaang ang awit ng puso namin ay maging papuri sa iyong walang hanggang pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.